Tatanggap na ni Senate President Tito Soto ang resignation letter ni Senador Ping Lacson bilang Senate Blue Ribbon Committee Chairman. Sa usap-usapan naman ang posibleng pagpapalit muli ng liderato sa Senado, kampante raw si Soto na buo pa rin ang suporta sa kanya ng mga kasamahan. May unang balita si Mav Gonzales. Dala-dala yung buong staff niya, baka pwedeng... Natanggap na ni Senate President Tito Soto ang resignation letter ni Senador Ping Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Sabi ni Lacson sa kanyang sulat, may mga kapwa-senador na dismayado sa tinatahak ng investigasyon ng komite kaugnay sa flood control projects. Pinalalabas din daw ng ilan na idinidiin niya ang ibang senador habang pinoprotektahan ng mga miyembro ng Kamara na itinuturong utak ng mga umano'y anomalya sa budget para sa flood control projects. Iginiit ni Lacson na wala itong katotohanan at gawa-gawa lang aniya ng mga kritiko para harangin ang pagsisikap nilang malaman ang punot dulo ng mga anomalya sa flood control projects. Sabi ni Lacson sa kanyang liham, batid niyang siya ay nagsisilbi ayon sa kagustuhan ng kanyang mga kasamahan. Nang i-anunsyo ng plano niyang pagbibitiw bilang chairman, binigyang diin ni Lacson na hindi raw siya titigil sa paglaban kontra korupsyon. Para sa bayan na nga lang ito, parang ito na lang yung balik utang na loob ko sa pagkatagal-tagal ko ring na ginugol na panahon bilang public servant. Sa press conference, sinabi ni Soto na nakausap niya si Lacson. Senator Lacson is frustrated. He's not stressed. Sanay sa stress yun eh. Nag-hearing siya, may umaangal. Bakit nag-hearing? Pag hindi siya nag-hearing, may umaangal. Ba't hindi nag-hearing? Ano ba talaga? Diba? So, and then I think the way he ran the Blue Ribbon Committee hearings were very good. The man is frustrated. I will support whatever decision he makes, and I will accept whatever decision he makes. Tinanong din si Soto kung pwedeng tanggihan ng mayorya ang pagbibitiw ni Lacson bilang Blue Ribbon Committee Chairman. Ayon kay Soto, sa pagkakaalam niya, ang resignation letter ay abisong gusto nang mag-resign ng isang opisyal. Hindi raw ito paghingin ng permiso. Umugong din ang umano'y panibagong kudeta sa Senado. Pero buo raw ang kumpiyansa ni Soto sa suporta ng Senate Majority Bloc na nagluklok sa kanya bilang leader ng Senado noong isang buwan. As far as I'm concerned, in my opinion is the Senate is stable. Both majority and minority. Pagka nanggagaling sa social media yung kwento, hindi ka, madaling kumalat dahil social media, pero I don't see it coming from anywhere. In fact, the other day, nagkausap kami ni Senator Alan at nababanggit na rin yan eh. Sabi niya nga, siya mismo nagsabi sa akin, wala naman akong kinakausap kahit sino eh, sabi rin niya. Yeah, I believe him. Umikot sa social media na ang papalit umano kay Soto, si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Papalit naman umano kay Lacson bilang Senate President Pro Tempore, si Senador JV Ejercito. Sabi ni Ejercito, super fake ang post na ito. Mabilis din itong sinalag ni Deputy Minority Leader Senador Joel Villanueva. Nanggagapang bang minority para... Hindi namin kailangan siguro. It's not in a priority list. Basta walang movement. So many things that we have to think about. Sa gitna nito, ayon kay Soto, hindi na raw kailangang mag-loyalty check. Wala rin daw siyang inaasahang palitan ng liderato pag nagsesyon ng Senado sa Biyernes. Nang tanungin kung outside forces ang nagpapakalat ng umano'y kudeta. Posible. Malamang may mga nag-iintriga lang sa Senado. Sige, sapagkat pagkausap ko naman yung leadership ng minority, wala naman kaming hindi pinagkakaunawaan eh. I'm sure. Kaugnay naman ng 2026 national budget na hinihimay na rin ngayon ng Senado, gusto raw nila natanggalin na lahat ng unprogrammed funds maliban na lang sa foreign assisted projects. Ang unprogrammed funds ay yung mga proyektong mapopondohan lamang kung lampas sa target ang revenue ng gobyerno o kapag nakasecure ng dagdag na foreign funding. Ang foreign assisted projects naman ay pinupondohan ng ibang gobyerno o international organization. If possible, 100% no unprogrammed funds. We will make sure that when we discuss the budget finally on second reading, before third reading, there should be no unprogrammed funds. Ito ang unang balita. Mav Gonzales para sa GMA Integrated News.